Allahu Akbar, Allahu Akbar. Matagal lang problema ang talamak na mga dinastiya sa buong bansa. Pero po, kumpara sa ibang rehiyon, wala pong ikukumpara dito sa BARM. Four of the biggest political parties in the Muslim region formed the historic alliance. Kung magtaka kayo, bakit magkakasama kami ngayon? Napakasimple lang. Dahil ang BARM ngayon ay hindi BARM ng lahat. As far as Philippines is concerned, and UBGP also is a giant political party. Halika, samahan mo ako. Ito po ang Bangsamoro Autonomous Region ng dating ARMM. Dito po sa rehiyon na ito, minsan hindi lamang mga munisipyo, mga syudad, mga probinsya, kontrolado ng isang pamilya. Sa isang pagkakataon nga, baka 3 probinsya pa, hawak lamang ng isang pamilya. Assalamualaikum. Pwede po magtanong, may pabor o hindi pabor na may dinastiya? Okay lang, wala pang pangyayari na masama. Talagang maganda ang pamalakad nila dito sa aming bayan. Hindi kayo naghahanap ng iba? Hindi. Hindi ka naghahanap ng ibang pangalan? O ng ibang kandidato? O ng ibang pamilya? Hindi, ito na lang. Kontento na kami sa leader namin dito. Wala talaga? Okay, sige. Kayo po, kayo. Anong gusto sabihin? Itatapan hanani yan. Hoy! Ha? Ay, nagalisan. Medyo sensitibo kasing paksa siguro itong paksa ng dinastiya. So hindi basta-basta madaling pag-usapan. Patay na po. Patay sa ambush ang isang election officer at kanyang mister sa Maguindanao del Norte. Pinagbabaril din ng hindi pa nakikilalang salarin ang pick-up ng kapitana ng barangay Nikita. Sa nakaraang mga buwan, sunod-sunod ang ambush at patayan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Una ang sunod-sunod na putok ng baril. Itong taon lamang, umabot na sa 162 ang insidente ng pamamaril sa BARM mula sa mga ordinaryong tao, mga kandidato at pati opisyal ng COMELEC. Sa 38 area na nilagay ng COMELEC sa red category o yung lubhang mapanganib, 32 ay nandito sa BARM. Ito ang lupang pangako, sagana sa karahasan, mayaman sa armas at balwate ng mga nagaharing dinastiya. Sa unang dinig, parang mahirap paniwalaan ang sinasabi ni General Romeo Macapas, ang PNP Regional Commander ng BARM. Yung sinasabi ng lingid sa kaalaman ng lahat, napaka-peaceful itong lugar, sir. Huwag ka lang magkasala. Kasi ang punishment ng isang kasalanan ay buhay. Yun pala, merong konteksto. Once in a blue moon lang kami kung may krimen. Ang nangyayari lang dito, sir, karamihan sa aming krimen, yung barilan. Kirapat at mukhang siniguradong Umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril sa highway ng barangay Labu-Labu Mother sa Sharif Aguac, Maguindanao del Sur kahapon. Dahil yan sa mga insidente ng pamaril, kabilang ang pananamba. The volume, hindi masyadong marami, pero yung kind of crime, medyo bilente. Historically, itong lugar na to, marami talagang armado. 3 ang hustisya dito, sir, na naiiral. Meron tayong Philippine laws na sinusunod natin. Pero mayroon tayong Sharia law dito. Particular sa ano? Particular lang dito lang sa Mindanao area, sir. Meron din tayong silang local areas kung saan pinahintulutan nila ang pagpatay. In case, halimbawa, mababae ka na hindi authorized sa batas nila, pwede ka nilang ipapatay. Nasaksihan namin ito sa pagdalaw namin sa bayan ng Datu Unsay sa Maguindanao del Sur. Bagamat hindi namin nakunan sa kamera, nasaksihan namin nang biglang magkatutukan ng Armalite ang 2 grupo ng mga lalaki sa public terminal ng bayan. Wala pang 1 kilometro mula sa isang police checkpoint. Sa lagay na yan, may COMELEC gun ban pa. Buti na lang hindi nagkaputukan. Pansamantalang nagtakbuhan ng mga tao rito kasi may mga armadong dumaan. Ang problema, hindi namin alam kung ano sila dahil
Hindi naman ako, wala namang uniforme, pero sobrang iksi na BBR Malay. Ewan natin sino yun. Hindi nakita ko yung lalaki, yung pick-up, pabilis. Hindi mo nakita? Biglang naglundag yung isa, yung pumasok doon. Ganyan. Sokra na! Lagi nung mataba, lumalan yan siya. Ang Datu Unsay, isang napakalit na bayan na tinatag para lamang may paglalagyan kay Andal Ampatuan Jr., ang isa sa 11 anak ng minsan naging primerang dinasiya sa Maguindanao, ang angkan ni Andal Ampatuan Sr. Ang mag-amang Ampatuan, parehong nasangkot sa 2009 Maguindanao Massacre, ang madugong away sa pagitan ng angkan ng mga Ampatuan at mga Datu na naging simbolo ng pagmamalabis ng ilang dinasiyang nagahari sa Mindanao. Matapos ang massacre, pansamantalang natahimik ang pamilya Ampatuan sa mga lokal na posisyon habang naging mas prominente ang mga Datu sa buong rehiyon. Pero sa 2025 elections, nagbago-bago muli ang mga alyansa ng mga pamilya dito. Sa May 12 elections, 44 na Ampatuan ang kumakandidato mula Vice Governor hanggang Provincial Board Members o bilang alkalde sa 10 bayan sa Maguindanao. Mas kaunti ang mga Datu pero para sa mas mataas sa mga posisyon. 2 sa kanila tumatakbo sa pagkagobernador ng 2 probinsya sa BARM. Pero kung bibilangin mo yung mga Datu na tumatakbo sa katabing probinsya ng Sultan Kudarat na hindi na bahagi ng BARM, merong karagdagang 5. Pero ito ang mas nakakabigla. Ang tumatakbong gobernador sa mga probinsya ng Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Sultan Kudarat galing lamang sa iisang pamilya. Si Suharto Teng Datu para sa Maguindanao Norte. Ang asawang si Bay Mariam para naman sa Maguindanao del Sur at ang kanilang anak na si Pax Ali para naman sa Sultan Kudarat. Isang pamilya umaasa maging gobernador sa 3 probinsya. I suppose that's unusual, even for the region. Yeah. Is it? I can imagine it's unusual even for the region. It has never happened. Yung ganoon. Even during the reign of the Ampatuans, one of the more powerful clans, hindi rin nangyari yun. This is only politics. Huwag natin gawing away ito dahil ipakita natin sa taong bayan yung leadership na makatulong. He used to be governor of Sultan Kudarat, but his family is also from Datu Abdullah Sangki in Maguindanao del Sur, which was part of one Maguindanao. He can come to any place he would want to as long as he would reside it and he will be able to comply with the requirements of the law. Meron naman ganung mga receptions ng tao. Why would you need to come here? Meron ka ng pinapatakbo na probinsya. But people will also see Teng Datu as the right person who can bring back the structure of Maguindanao del Norte as it should be. So that thing is not surprising to us. Nakikita na namin na gano'n ang sitwasyon. Pero meron din naman silang kalaban which is very, very native to the area. Pero hindi lahat ng magkakaangkan ay magkakampi. Ang mga dating magkalaban ay maaaring magkasapi na ngayon. Ang dating kaaway ng mga Ampatuan na si Toto Datu, ngayon ay kasama nila sa slate ng United Bangsamoro Justice Party at kalaban ng grupo ni Teng Datu. Si Toto, tumatakbong congressman ng Maguindanao del Sur. Father niya, si Aladin Ampatuan, nung namatay sa Manila, ako pala nagpakuha. Okay, yung giging hugot. Sige na, salamat po. Si tatay mo kilala ko man. Opo. Galan mo si Papa, siya nagpa ng Christian and Muslim para walang away ko. Tagal nang magkalaban yung magpinsa na yan. But the good is that hindi naman sila away na yung physical na away, political lang. Samantalang ang may bahay ni Toto na si Sharifa, tumatakbong gobernador ng katabing probinsya ng Sultan Kudarat. Kalaban ng kanilang pamangkin na si Pax Ali Datu. Sadyang masalimuot ang laro ng mga angkan. Isang lalawigang likas ang ganda, ang kailangan natin ay gobyernong may ganda rin. Hindi lang maganda sa tanaw, kundi maganda rin sa pamumuno. Ang importante dito sa Sultan Kudarat as public servants, we will continue to deliver our basic and advanced services to the people. Liban sa 2 higanteng pamilyang yan, ito ang bilang ng mga kandidato mula sa iba't ibang mga prominenteng angkan. 23 mula sa mga midtimbang, 23 rin mula sa mga sinsuat, 16 mula sa mga sangki, 11 sa mga tamawis at 7 sa mga mastura. Maguindanao pa lamang yan. Ang mga sangki at Ampatuan related by marriage.
Ganon din ang mga ampatuan at mga mangundadato. Very challenging, Sir Ed. Kasi alam naman natin ever since, no, we're talking about yung reality on the grounds. We have to accept the reality. At sa amin, sa 6ID, dapat grounded tayo sa reality. At yung reality dito, karamihan sa mga political leaders dito ay talagang miyembro ng family, political family. Pero ano nga bang kinabukasan ng mga dinastiya ng Mindanao? So that also raises the question na is it harder for a dynasty to take root in a very well-developed place versus a place na hindi ganun ka-develop? Kasi mas malakas ang patronage. Yes, I would agree on that. Ganun talaga ang perception ng people in Visayas and in Luzon. Pag sabi BARM, puro mga dynasty lang yan, puro mga dato lang yan. Ganun din naman sa Luzon eh. Dami na yung mga iba lang tawag. Talagang kapag ang isang community or local government unit is well-developed, talagang hindi malakas ang dynasty, ang pamilya. Kasi everybody is empowered eh. It always boils down on the empowerment of the constituents. Unlike doon sa mga hindi masyado developed na mga municipalities and provinces na malakas ang political dynasty. And people rely on patronage. Di ba mga guys? Trending ang guys na yan. Kaya gusto nating isalin sa Tagalog o Pilipino yung guys na yan. Kumusta, kaibigan? Kaya, kung nakikinig ka sa ripa, gumising ka, binabangungot ka ata. Sa atin naman dito sa Maguindanao, alam mo naman na this dynasty is hindi naman bago ito. It was really a deep-rooted to our ninuno pa na nandiyan na yan. So, once you're planning to change that kind of system, kumbaga, and you have to exercise more, you have to plan more, and you have to kailangan pag-iisipan mo ng maganda. Para sa lahat. Walang binat magkakablogger sa Metro Manila. Sa akin, nasa Cotabato City pa tayo at kaya po nagka-traffic dahil dito meron ngayon nagaganap na isang campaign rally ng UBJP, yung United Bangsamoro Justice Party. Ito po yung political party ng Moro Islamic Liberation Front. Magmula na magkapirmahan ng Moro Islamic Liberation Front ng peace agreement sa gobyerno ng Pilipinas, nagbago ito ng tungkulin at medyo nagbago ng anyo. Ang mga dating rebelde, ngayon may sariling political party na, ang UBJP, ang United Bangsamoro Justice Party. United Bangsamoro Justice Party is fully committed to upholding a clean, honest, peaceful, and credible electoral process. So another thing is that from a revolutionary mind setting to government setting, nandito ka sa gobyerno, mahirap yun. Tinatawag kami sa Senate. May konting inquiry sila tungkol sa nangyayari sa BARM. Sinabi ko rin sa mga senador, Sir, with all due respect, kung in-expect ninyo sa amin is perfect na governance, mali kayo doon. Biniro ko pa sila noon, nasabi ko, Sir, as of now, yung sinasabi na liquidation sa mga budget o di kaya mga gastos. Ang iba sa amin, including myself, ang pagkakaintindi ko sa liquidation, since I am in revolutionary struggle, liquidation, pumatay pa ng sabi na. At ngayon, ang MILF lumalahok sa eleksyon, kaalyado ng ilan sa kanilang mga dating kalaban, mga miyembro ng mga dinastiya ng Mindanao. Sa isang lamesa ng gymnasium ng Cotabato State College, magkakasama ang Central Committee ng MILF at mga prominenteng angkan gaya ng mga midtimbang, ampatuan at mangundadato. This is a party founded on the blood and tears of our fallen brothers and sisters. But whatever is ahead of us in this political journey, with Allah's grace and help, we will surpass. Ang grupo na minsan nagsulong ng revolusyon at nangarap na bawasan ang impluensya ng mga angkan ng Mindanao, ngayon ay tila nagising sa mga realidad ng politika. Realpolitik. Dahil kung wala ka na sa kapangyarihan, baka wala ka na sa posisyon para baguhin ang sistema.
At para dyan, kailangan mo ang tulong sa mga komunidad. Yung mga dato, sila yung mga naging political leaders din. And they call the shots. They call the shots politically, Because governance-wise. dating community leaders, naging political leaders eventually. That's a natural evolution. Yes. For a long time, talagang yung political clans ay sanay na humawak ng tao. Kasi nagmamanage sila ng munisipyo, probinsya, mga local government units. Pero, siyempre, calculated yung pagpa-access doon sa mga benefits para hindi ma-upset yung power structure na nasa Bangsamoro na. Kung titingnan mo kasi ilan sa mga dinastiya dito po sa Mindanao, mas matanda pa sa mismong Pilipinas. Bago pa dumating yung mga Kastila, mga Amerikano, pati yung mismong Pilipinas. Ang mga pamilyang ito ay namumuno na dito sa kanilang mga komunidad. Mga datu, mga raha, mga sultan, mga pangalang nakaukit sa Tarsila. Kaya po hindi basta-basta madaling sabihin na walang lugar yung mga angkan sa kasaysayan at sa kwento ng Mindanao. Ano siya kasi, it's like a culture na napakahirap pang baguhin for now. Kasi especially the commoners, no? They look up to their datos as figurehead ng kanilang community. Elders. Gayunpaman, sineryoso ng MILF ang hangarin nitong bawasan ng impluensya ng mga angkan. Habang patuloy ang debate sa Kongreso kung babalangkas ba ito ng tunay na anti-dynasty law, inunahan na ito ng Bangsamoro Transition Authority, ang transition government ng BARM na pinangungunahan ng Moro Islamic Liberation Front. Ang rehiyon na may pinakamaraming concentration ng mga dinastiya, nagpasa ng 2 batas na nagbabawal na sa mga dinastiya. Sa election code na may dynasties na doon, that kind of proposition na nailagay sa electoral code is parang vision yun. Kasi kasali yun sa napag-iisipan na parang reform na mangyayari sa as far as the principle of MILF is concerned. Sa Bangsamoro Autonomy Act No. 35 o ang Bangsamoro Electoral Code, merong 2 grounds for disqualification ng isang kandidato. Pag ikaw ay bumalimbing ng partido o kapag ikaw ay may kamag-anak hanggang 2nd degree of affinity or consanguinity. Pero hindi pa ito patutupad ngayong May elections. Magkakabisa lamang ito sa BARM parliamentary elections sa parating na Oktubre 2025. Natural lang din na maging positioning ng liberation movement ay mag-set up ng mga polisiya at institutions na mag-regulate doon sa concentration ng powers sa mga political clans. At ang Bangsamoro Local Governance Code of 2023. Ang mga tumatakbo mula barangay level hanggang sa probinsya, wala dapat kamag-anak na hanggang 2nd degree sa kaparehong level ayon sa Section 45G ng batas. Pero magkakabisa lamang ito sa 2028 elections pa. Ang pinrevent lang ay yung concentration ng one family in one level of LGU at a particular time and particular or specific LGU. Tingin siguro nung iba, may horizon pa naman na pwede tayo. So, if you are the mayor, you can let your wife run for a provincial office. Si dating BARM Interior Minister Nagib Sinarimbo ang nagtulak nito sa BARM Parliament. Hindi ito naging madali kahit sa kanyang sariling pamilya na bahagi ng isang malaking angkan sa Lanao. Pero nagkaroon din ng substantive na debate dyan sa consultations, mga governors, mayors, doon sa mga provisions na yan. But ultimately, dahil majority sila doon sa parliament, na itawid yung provision na yan. Pero may debate talaga. Paano ito naitulak ng MILF gayong hindi ito magawa-gawa ng Kongreso? Bahagi ng Peace Agreement at ng BARM Organic Act ang pagtalaga ng isang transition parliament sa BARM na pinamumunuan ng MILF. Kaya't pinasaagad ito ng MILF habang hawak pa nila ang BARM Parliament. Dahil pagdating ng Oktubre, ihahalal na ang 80 members of parliament ng BARM at wala nang garansya ang MILF na sila pa rin ang mamumuno. Ang tanong ngayon, kung mapapatupad ba ng BARM ang mga nasabing batas. Dahil ngayon pa lamang, meron na mga kumekwestiyon sa anti-dynasty provisions na ito. How are they composed? They are actually an MILF-led, dominated
parliament. We also have representations from the government and from the MNLF, as well as from other sectors. Yeah. But is there any member of political clan in that parliament that legislated such Bangsamoro Act? Well, these are all appointed eh. Yes. And was there any appointment made, and the reason is because they're part of a political clan? I suppose na. I don't know. Ganun, Hindi. Na palibasa, ano ka, political clan ka, or clan ka, influential clan ka, you're not all good or you're not all bad. Hindi, correct. There are benevolent ones. Yung management ng communities, very effective pa rin yung mga dato ngayon, ano? Especially yung mga nasa mga LGUs. But what I see is, it is integrated as a provision because the intent is to dismantle the present political clans. As to why it should be dismantled, people would know why. Why? Well, who is the strong opponent of the present party of the MILF? Do we see anyone? Will there be any strong opponent, political rival of the present MILF-led party? Of course, it's the different political clans. Hindi din tayo agad-agad na maka-introduce ng changes kasi yung kultura na yan has been there for generations. We must not forget that before Ferdinand Magellan arrived in what is now Limasawa Island on March 16, 1521, meron ng Moro Nation. So, hindi pa naman siya nag-a-apply ngayon. Pero, syempre, in 2028, mag-a-apply na yun. Magiging intense yung discussion. Isa't kalating dekada nakakaraan nang iukit ni Andal ang Patuan Senior ang pagmamalabis ng ilan sa mga angkan sa kamalayan ng Mindanao. Isang pamilya at kanilang mga kaalyado, hinawakan hindi lamang ang Central Mindanao, kundi ang buong ARM. Alam niyo naman po ang brand ng Ampatuan, makatao at matulungin. Lalo pa nating hihigitan yon, more development and support sa ating gobernadora. Sa matagal na panahon kasi ang kalakaran dito, binibiyak-biyak yung mga munisipyo para ipamahagi dun sa mga anak. Para may kanya-kanya silang pwesto. Kailangan mo ng pwesto, kailangan mo ng paglalagyan. Ito lang isang example. Itong Datu Unsay Town dito po sa Maguindanao del Sur, noong 2007 elections, ang populasyon daw niya ay 40,000 people. Marami nagduda. Parang hindi ata 40,000 ang dami ng tao dito. So, 2010, nagkaroon ng bagong census ang NSO o PSA at lumabas ngayon, ang totoong population ng Datu Unsay ay 12,000. Higit kalahati po ang binawas doon sa populasyon dati ng Datu Unsay. So, ang laking bahagi niya pala ay ghost population. Bakit may ghost population? Kasi po pag mas malaki ang iyong populasyon, mas malaki ang iyong internal revenue allotment at maaaring mas malaki o mas palakihin ang iyong voting population. Hawak kasi ni Andal ang Patuan Senior ang 10 bayan sa Maguindanao at ang kanyang anak na si Zaldi ang regional governor. Kaya't gawa lang ng gawa ng mga bagong bayan para may pagpepwestuhan ng mga anak. At sa investigasyon namin noon sa PCIJ noong 2010 elections, ang bayan ng Datu Unsay mas marami pa ang botante kaysa sa ang populasyon. 12,000 ang populasyon ayon sa NSO. Pero 13,000 naman ang mga botante ayon sa COMELEC. Itong gantong pagmamalabis ng ilang angkan ang gusto sanang reformahin ng bagong nakaupo sa regional government, ang Moro Islamic Liberation Front. Pero ang malaking tanong, mananatili ba sa pwesto ang MILF matapos ang unang parliamentary elections sa darating na Oktubre? Sa parliamentary elections kasi, 80 pwesto ang paglalabanan ng lahat. Kalahati riyan, mga party list seats, parang party list elections natin, kung saan mga partido ang maglalaban-laban. 40% naman ay mga district seats. At sa distrito, tanggap ng marami na liyamado ang mga malalaking angkan sa mga komunidad. Hindi rin malayo na may tatakbo rin sa party list na mga kinatawan ng mga angkan kahit patago. But the question is what party will dominate, because that's very, very important. That will determine the regional leadership. Because the parliament is going to elect the chief minister. And who has the dominant party, who has the highest vote,
would be the chief minister. And So, that would be in charge. And as to the political landscape and accountability, magbabago. If you don't stay in power, walang continuity na. Wala. Any walang reform you continuity. put in place may be changed. So that is really the objective. So if we're going to struggle for to maintain the power, not because nakatali sa power na yon, pero nakatali ka doon sa objective na pwede mong i-introduce. Parang mission. Parang mission. Very challenging to implement mga anti-dynasty provisions. Pero it's a start. Clearly, it's a start. It's something that Congress has never been able to do. Yeah. Nauna pa yung BTA. Nauna yung farm. On the other hand, BTA yan. I mean, those were appointed. So it was easier for the BTA to draft anti-dynasty provisions. Itong magiging tanong ngayon. Come October, kung matuloy yung election. Regional elections. Oo. Excited nga ako about that. Kalahati party list. Yes. 40% district representatives. Ang district representatives mo are probably going to be from political families. So, maaaring magbago yung composition mo ng parliament. Maaaring, so in other words, maaaring magbago ang batas. Yes. We have to do it Baka ikaw gradually baguhin. at saka tingnan natin yung takbo ng panahon kasi sometimes yung panahon magdidictates kung paano natin gagawin yung nararapat na gawin. Bakit, kung isang barangay sa bundok, I suppose wala siyang pakialam sa dynasty na legislation. Parang, ano yan ang umaabot lang naman dito, tao ni Mayor. At pag hindi ko kasundo si Mayor at inipit niya ako, ano mangyari sa akin? Would the world will ever know that I've been oppressed? Wala. So, what are the choices for him? Wala talaga din. So, kailangan talaga lumawak yun. So, we need to invest in that. Ang dami yung challenges. Madami. So, pakiramdam ko talaga hindi siya overnight. It's a consistent work. Kailangan may mga susunod na kayang mag-push noon. Based sa aking mga personal accounts, so yung engagement ko with MILF leaders, some very prominent, they are mindful yung lessons learned ng, alam niyo, yung sinabi niyo na MNLF experience, they are very mindful. And I think they are very conscious. Alam nila kung ano yung gagawin nila para hindi na natin makommit yung kung ano mang mistake siguro na nangyari doon. I think both ways, and for both, mayroong realization. So for the MILF, in the practical realms of politics, UBJP will have to make do with some clans na kakampi nila. But the reality of politics dictates that you have to ally with some of this, be friends with some. Otherwise, you lose the election. If you look back to the statement of Chief Minister, former Chief Minister, the success of BARM is antidote to another insurgency. Kung hindi ito mag-success, baka meron naman tayong maging problema. So, kailangan work hard, tulong ninyo, tulong ng national government, tulong ng international communities na paano ito mag-success. In the end, hindi man kayang mag-divide ng mga munisipyo at probinsya, nakasimbilis ng panganganak ng mga clans. So, mauubos talaga yung available positions. In the end, kayo na lang din. We really have to put some limits doon sa clan politics. Because if that happens, hindi natin in-explore yung ibang avenue for going up the ladder ng social stratification natin. Ang daan na lang ay politika, hindi magkasya yung mga munisipyo at probinsya sa bilis ng panganganak.